Isang araw, sa panahon ng tag-init, nakatira ang grupo ng mga matatamad na tipaklong. Masaya silang nakatira sa ilalim ng sikat ng araw, sariwang hangin at berdeng damo. Ito ay napakasayang sandali. Isang araw, habang naglalaro ang mga tipaklong, nakakita sila ng grupo ng mga prutas at gulay na naglalakad. Mayroong mais, kamatis, saging at iba pa. Mayroon din mga sanga na mukhang naglalakad. Nagulat ang mga tipaklong. Narinig ng pinuno ng mga tipaklong ang isang tunog na nanggagaling sa prutas at gulay. Nilapitan niya ito at tinignan niya ang ilalim nito. Nakita niya na mayroong hanay ng mga langgam na karga ang mga malalaking prutas sa kanilang ulo at naglalakad. Dinadala nila lahat ng pagkain at inilagay sa butas. Bakit niyo dinadala mga pagkain sa inyong mga ulo at dinadala sa loob ng butas? Tanong ng pinuno ng mga tipaklong. Darating na ang taglamig at kailangan namin maghanda para dito. Ang nahahanap namin sa tag-init ay hindi namin nahahanap sa taglamig. Mga dahon, prutas at mga sanga ay mahirap hanapin. Magiging malamig at magiging mahirap mamuhay. Kaya naman kami ay nagtatrabaho simula ngayon at naglalagay ng pagkain sa loob ng butas. Sabi ng langgam. Malamang kayo ay mahihirapan. Tignan ninyo kung gaano kayo kaliit at kahina. Mas malaki kami at mas malakas. Wala kaming kailangan ipag-alala. Mapagmalaking sinabi ito ng pinuno. Inaalis ng mga tipaklong ang mga langgam habang pinagtatawanan nito. Araw-araw, tuloy-tuloy na nagtatrabaho ang mga langgam at nagdadala ng pagkain habang pinagtatawanan lamang sila ng mga tipaklong. Ilang araw ang nakalipas, malapit nang matapos ang tag-init. Isang magandang araw, ang grupo ng mga tipaklong ay nagpapahinga at kumakain gaya ng dati. Sa sobrang tamad nila, naging mataba sila sa buong tagapag-init. Dumating na ang taglimig at ang mga tamad at matatabang tipaklong ay walang makain para mabuhay. Walang mga dahon, tangkay, pagkain o lugar na paninirahan. Kaagad naalala ng mga tipaklong ang mga langgam na nagtayo ng kanilang tirahan at nag-ipon ng maraming pagkain para sa taglamig. Napagdesisyonan ng mga tipaklong na puntahan at angkinin ang pagkain at ang lugar para sa kanila. Natapos na ang taglamig at dumating na muli ang tag-init. Nagsimula ng muli na mag-ipon ng pagkain ang mga langgam at magtrabaho para sa taglamig. Hindi na nila bibigyan ng pagkakataon pang muli ang mga tipaklong para sirain ang kanilang mga tahanan. Mayroon silang plano para dito. Para gumana ang plano na ito, isang hukbo ng mga langgam ay gumawa ng bagong butas at sinimulang lagyan ng pagkain ito para sa taglamig. Habang ang ibang mga langgam naman ay naglagay ng pagkain sa dating butas. Pinapanood ng mga tipaklong ang mga langgam habang pinapaginipan ang mga pagkain na mapapasa kanila ng taglamig. Mga araw ang lumipas at hindi pa rin nagbago ang mga tipaklong. Natapos na ang tag-init at dumating na muli ang taglamig. Kinuha muli ng mga tipaklong ang lahat ng pagmamay-ari ng langgam. Ngunit, nang tinignan nila ito, walang kahit anong pagkain ang nandirito. Kakaunting damo at mga sanga lamang ang nandoon at nagalit ang mga tipaklong. Ngayon, dahil sa sobrang lamig, hindi makalabas ang mga tipaklong sa buong taglamig. Kinain nila ang kakaunting dahon na naroon para mabuhay.
Napagtanto ng mga tipaklong na sila ay naparusahan dahil sa kanilang katamaran. Nang sila ay nakalabas pagkatapos ng taglamig, sila ay napakahina at napakapayat. Kumain sila ng kaunting prutas at mga dahon at inalagaan ang kanilang kalusugan. Pagkatapos nilang maging malusog muli, nagsimula na sila magtrabaho at mag-ipon ng pagkain para sa taglamig. Gumawa sila ng sarili nilang tahanan na gawa sa dahon at mga sanga para panatilian sa taglamig. Ang mga tamad na tipaklong na palagi naglalaro at nagpapakasaya ay ngayon ay malakas na at nagtatrabaho na tulad ng mga langgam. Moral, magtrabaho ng matapat at taos puso dahil sisirain ka ng katamaran.